Ganito po ang klase ng balita na meron etong SMNI News. Ganito po sila magbalita. Natural lamang na alam nating lahat kung bakit nabuo itong istasyon na ito para protektahan ang ilang politiko kasama si Digong, natural. At hindi nga natin ubos malaman kung sino talaga ang totoong may-ari na itong SMNI na nagkukunwaring media. Ito ang ginagamit ng mga politiko para siraan ang kalaban. Karamihan, siyempre, ay politiko na kaalyado ni Digong. Sabi dito, Maisog defend the flag. Peace rally. Kinansela ni former President PRRD. Anyway. So, ang sabi dito ay defend the flag. Talaga lang. Defend the flag? Para kanino? Kanino natin idedepensahan ang flag natin? Wala naman tayong kaaway eh. Ang nakikitang kalaban natin, kalaban ng ating gobyerno, kalaban ng ating bansa. Hindi ba't kayo? Hindi ba po kayong mga Duterte? Hindi ba't kayong mga diehard ang nagpagulo sa ating bansa? Mantakin nyo napakarami pong mga trolls ngayon na alam nating diehard. Diyan nagmula yung mga troll farms. Diyan nagmula ang mga trolls. Diyan nagmula ang paninira sa social media. Diyan nagmula po yung mga bayaran na nasa social media, yung mga social media influencers. Diyan po nagmula sa kampo ni Duterte. Okay? At yan talaga ang pasakit ng ating bayan ngayon. Yan po talaga ang nagbibigay ng negatibong impression sa ating bansa. Salot itong mga diehard na ito. Tapos sasabihin, defend the flag when you are the ones. Kayo po na mga Duterte supporters, kayo po na mga kampon ni Duterte, ang totoong nasa kampon or ang totoong kampon ng kadiliman. Kaya nagkakaganito ang ating bansa. Sa madalit salita, kayo po ang panggulo. Tapos, defend the flag. Alright. Ito pong balitang ito ay tungkol doon nga sa kuno ay rally sana. Sa Bulacan. Peace rally. May gulo ba? Ang gulo po, yung sinasabing gulo na itong mga Duterte, sa inyo din nagmula. Kayo po ang nagsisimula ng gulo. Kalimitan, ang gulo, yung gulo na yan, ay naandyan din sa hanay nyo. Tapos ngayon sasabihin nyo, defend the flag. Dahil daw sa matinding panunupil at paghahadlang sa Maisog rally sa Bustos, Bulacan, ngayong araw, kinansela nga ni Duterte ang nasabing rally upang maiwasan ang gulo. Unang rason kung bakit nakansela, pribado pala yung lugar na sana ay pagdadausan na itong rally na ito. Pribado po. Pangalawa, mukhang walang mahihita. Mukhang hindi nagkaroon ng malinaw na koordinasyon ang nag-organize na itong rally na ito para magkaroon ng attendees. Sabi kasi dito, sinong a-attend? Sinong dadalo? Yan yung malaking problema nyo. Sinong dadalo? At yun nga, hindi kayo nagkaroon ng malinaw na koordinasyon kung paano hahakutin yung sandamakmak na binabayaran nyo ng mga kababayan nating uto-uto. O hindi ba nakakaawa talaga ang mga kababayan natin? Kaya kayo, talaga aatin kayo ng peace rally for nothing? Kalokohan, di ba? Mga bayaran ang umaten sa ganitong klaseng rally. Sabi, Mang Jason sa, hindi ka maaaring mapayapa na magtipon-tipon sa isang pribadong lugar. At lalong hindi ka maaaring magtipon-tipon ng mapayapa kung walang dadalo. So ang problema, pribado itong lugar. Anyway, pinalalabas ngayon ng mga diehard na hindi naman daw talaga yung may-ari ng lugar na ito ang naglagay na itong signage na ito na kuno ay private property nga ito. At yun nga, balikan natin. Ang problema yung dadalo. Ayaw niyong mapahiya. Okay, ayaw niyong mapahiya. Abay, ang laki ng gasto sa mga ganitong klaseng pagtitipon. Dahil hindi naman talaga organic yung mga taong dumadalo. Lahat yan ay bayaran. Lahat po ng dumadalo sa mga ganitong rally, lalo na po ng mga Duterte, ay bayaran. Bayaran at hakot. Diyos ko, pangilabutan nga po kayo. Ayan. Sabi kasi na si Mr. Jason sana nagngangal-ngal ngayon. Sabi niya, karumal-dumal na daw ang ginagawang panliligalig ng PNP Bulacan sa panggigipit sa Maisog Rally organizers.
Ginigipit daw yung mga organizers kasi meron daw na humarang na truck, hinarangan daw yung mga posibleng daanan. Yun nga po, hinarangan para hindi kayo makalusot. Dahil private property ito at hindi naman kayo dapat maglungsad dito ng rally. May permit? Sige, siguro nabigyan kayo ng permit. Sino bang nagbigay ng permit na ito? Tignan natin sa mga susunod na araw. So, ito daw na si Mr. Jason Sa ay persona non grata dito sa Bulacan. Kaya ganyan din po ang galit na itong dating newscaster na naging laos at nagpagamit na lang sa isang network na SMNI. Bitter, mabalita ka naman ng wasto. Dahil yun nga, totoong mali-mali ang binabalita ni Mr. Jason Sa at ang pinaka-intensyon ay para baluktutin ang kaisipan ng mga followers nila na karamihan ay mga diehard. Kayo po ang may kasalanan, kaya dumadami ang mga kababayan nating uto-uto. Kaya dumadami ang mga kababayan nating baliktad na ang kaisipan. Abay, hindi lang sana pagkakulong ang kaparusahan sa mga taong ito dahil kung tutuusin, mas masaklap, mas matindi pa po ang ginagawa niyong panlalason sa utak ng mga kababayan natin kesa sa droga. Hindi naman tayo pabor kahit saan dyan, lalo na sa droga. Pero matindi rin po ang panlalason ng isip ng mga katulad na itong si Jason Sa mga kababayan natin. Nalalason ang kaisipan na halos daig pa ang pagkalason sa droga. 'Di ba?